kandidato, baka maiboto. Pero gaya ho ninyo, ako po ay tumitindig, simula pa ho, kay Mayor Vico Soto. Naaalala ko, unang upo, unang araw ni Mayor Vico Soto. Alam ho ba ninyo kung ano ang unang pinirmahan ho niya? Action! Kasama po namin si Bombet, si Lisa, at si Joe Infesta. Asan si Joe Infesta? Nasa tindahan. Sila ho yung mga kasama ho namin. Pumunta kami sa unang araw ni Mayor Vico Soto para ho ilapit na alisin ang compounded interest dito ho sa housing, sa mga lease. Alam niyo ho yung mga naging resulta nun? Inalis na ho yung compounded interest, pwede na ho magbayad utay-utay doon sa mga utang ho ng ating mga pabahay. Dahil bakit ginawa ho yun? Dahil yung siklo nung pagpapaalis, dahil hindi tumatanggap ng utay-utay na bayad, babalik na naman, mawawala naman ang pabahay. Isa na naman sa magiging problema natin yung patungkol doon sa mga inaalis at pinapababa dito sa ating houses. Tinanggal yun ni Mayor Vico Soto dahil nararamdaman niya ang sitwasyon ninyo. Alam niyo kung ano yung pangalawang pinirmahan niya? Yung right of way ng Meralco dito sa Villa Crucis, kung saan sa haba ng panahon hindi napapansin yung patungkol sa pagpapakuryente niyan. Katuwang natin ang ating engineer Buboy Agustin sa pagpapakuryente niyan. Ang dami natin natulungan, hindi lang yung movement natin dito sa Barangay Manggahan patungkol dun sa compounded interest, nag-umpisa sa Manggahan, nagpalaganap sa lahat ng mga pabahay sa buong Pasig. Yung patungkol sa issue ng kuryente dito sa Villa Crucis, na tingnan rin natin yung mga ibang lugar sa Pasig na wala pa rin kuryente. At nagpapasalamat tayo dahil nagkaroon tayo ng Mayor Vico Soto na mayor natin. Natitindigan natin sa anumang laban na kanyang sasamahan dahil naniniwala tayo na hindi lang ho binabago niya ang sistema ng paggogobyerno sa Pasig, kundi binabago rin niya ho ang sistema ng paggogobyerno sa buong bansa ng Pilipinas. At masaya po akong ipakilala ho sa inyo at tindigan natin ang susunod ho nating mayor, ang mahal nating mayor, ang mahusay na mayor, Mayor Vico Soto. Barangay Manggahan, magandang umaga sa ating lahat! Yung mga nandito po sa bandang kanan, gising na gising po ba tayo? Okay lang po ba kayo dyan? Yung mga kasama tayo sa upper box, nakikinig din po sila. Okay. Yung mga nakatayo po dyan sa likod, ayos pa ba kayo? Nandito po sa kaliwa. Yung nakaupo, okay lang po kayo. Mainit na po ba mga ulo ninyo? Sa mga payo. Yung mga nandito sa tent, ayos lang ba kayo? Maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap sa gilid ng Pasig. Pati pala mga taga-Somerset, nandito. Meron po ba dito taga Villa Crucis? Under negotiation na po yung lupa natin ha, 7 sa 10 lote. Yung may-ari, kausap na po natin. Tinutulungan din tayo siyempre ni Captain City Indiana. Pero sa susunod na po natin pag-usapan. Alam niyo, kanina habang nagsasalita po si Congressman, hindi ko maiwasan mag-flashback ng konti pabalik sa 2019. Alam niyo po, noong 2019, gusto sana namin mag-meeting dito sa loob ng BIS. Alam niyo po sabi sa amin, bawal daw. Naalala niyo po yun? Kayo po yung nagsabing bawal. Hindi po yun. Pero hindi rin natin masisi yung mga nagsabing bawal. Mga opisyalis, di naman natin sila inaaway. Kasi yun talaga yung kultura nun eh. Yun talaga yung sistema nun, di ba? Umiiral nun, takutan, palakasan, ipitan. Yan ang uso nun. At yan yung naging inspirasyon din natin at motivasyon para lumaban para sa pagbabago sa lungsod ng Pasig. Fast forward, 2025 na po ngayon. Inayawan na natin itong pakalakasan, takutan, ipitan.
malaya po tayo ngayon sa lungsod ng Pasig. Ngayon, pag kami bumisita dito, walang problema. Pero kahit kalaban po namin bumisita, wala din pong problema, walang nangilipit, walang nagsasabi na bawal. Binago natin ang kultura at paggugobyerno sa lungsod ng Pasig. Ngayon, kami pa nga una magsasabi, pag dumating ang aming katunggali, pag may dumating dito na hindi namin kasama, welcome pa rin po natin sila. Pag kinamayan po tayo, huwag nating bastusin, kamayan po natin sila. Ang mga Pasigenyo, magalang. Ang Pasigenyo, mabait. Huwag lang natin iboto. Pero huwag nating bastusin. Ang layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Ang layo na po. Kanina, nabanggit yung pamaskong handog po natin. Alam naman natin kung paano yung sistema nun. Pag malapit ka sa kusina, mas marami kang mas maganda yung matatanggap ng sabihin samahan ninyo. Pero ano pong ginawa natin? Ang ginawa natin, sabi nga ni Consi Warren, binibigyan na natin ngayon all, hindi lang yung ilan. Ayaw nating nakakarinig ng Pasigenyo na nagsasabi ng sana all. Gusto natin ang sinisigaw ng Pasigenyo, meron all. Ganyan tayo sa Pasig. Meron po ba dito senior? Kasi marami akong pwedeng pag-usapan. Marami tayong pwedeng banggitin na programa. Ang mga pinsel natin, nagbanggit yung si Vice Mayor Todo, daming naikwento tungkol sa mga, hindi lang pagbabago, kundi sa mga programa, expansion ng mga lumang proyekto, ng serbisyo, pati sa ospital, di ba? Nilalakihan natin ngayon yung isang ospital, dinoble natin yung bed capacity ng pangalawang ospital natin. Dun sa unang ospital naman, may bagong para sa puso, yung cath lab, marami pa pong iba. Yung health center natin, lahat po, inaasikaso natin. Pero hindi ko naman maikukwento lahat yun ng isa-isa. Kasi kung isa-isahin natin ang programa at proyekto natin, eh baka gabihin po tayo dito. Yung mga taga-Bliss, magsasaing pa daw kayo. Kaya, i-share ko na lang po ang mensahe ko. Ano? Ha? Gusto nyo, hanggang gabi tayo dito. Huwag naman, may iba kaming pupuntahan ka. Para makapagpahinga din po kayo. Isang sektor na lang po, mabanggitin ko. Isang topic na lang. Para hindi na po masyadong marami. Sino po ba dito rin? Taas ulit ang kamay, yung mga senior. Okay, pag-usapan po natin senior high school. Meron po tayong scholarship program, tama po ba? Naalala ko po, nung bago tayo po ng 2019, yung scholarship, sabihin na natin marami na rin yun. Noong panahon na yun, nasa 11,000 na ang scholar ng lungsod ng Pasig. Sabi, marami na yun, 11,000. Pero marami sa kanila, kinakabahan nun, parating na kami ni Congressman. Minsan, may mga sumasalubong po sa amin, pinasabi, Vico, pasensya na, hindi kita pwedeng maiboto. Kasi scholar yung anak ko, 2019 po ito. Kinakabahan. Alam naman natin nun kung ano yung pangalan ng scholarship, di ba? Kaya noong 2019, nung nabigyan na tayo ng pagkakataon, nagpakilala tayo ngayon ng mga pagbabago. Ako yung principal nyo. Ano po muna natin ginawa? Inayos natin yung mga requirement. Ginawa natin mas simple. Ang isa po sa tinanggal natin na requirement, yung point system. Sino po sa inyo naabutan yung point system? Alala niyo nun, yung scholar ng Pasig, kailangan mag-attend ng katakot-takot na event. Pag may parada, kailangan sila doon mag-attendance. Pag hindi nila naabot yung points, hindi na sila makakasama pag renewal. Tinanggal natin yan. Bakit? Huwag na natin idamay sa politika yung mga scholar natin. At focus sila sa pag-aaral, hindi sa pag-attend ng mga event ng City Hall. Yan po yung unang ginawa nating pagbabago. Pangalawa, para sa mga tinanggal yung ibang mga requirement,
Gaya ng kailangan dati, botante. Ba't na, muli po, huwag na natin idamay sa politika ng mga scholar. Ngayon po, pag below 18, hindi na kailangan ng voters registration ng magulang. Kasi hindi naman kasalanan ng bata kung hindi nakapagparehistro, hindi nakakuha ng certification, hindi nakaboto ng 2 beses. Hindi naman kasalanan ng bata yun. Patunayan lang, nasa Pasig talaga natira. Pero siyempre, pag 18 pataas, meron naman tayong obligasyon, yung civic duty, kung tawagin po natin, na bumoto. Ibang usapan naman po yun. Pag 18 and above. Pero hindi tatanungin kung sino ang binoto. Hindi tatanungin kung kanino ka sa politika. Basta, yun lang po. Ginawa natin simple requirement. Pangalawa pong pagbabago na ginawa natin sa scholarship, pinalitan natin yung pangalan ng scholarship. Kasi pera yan ng taong bayan. Hindi naman ang gagaling sa bulsa ng politiko. Alam niyo po ba, noong 2019, may nagsuggest sa akin, bakit hindi mo gawin Biko Scholar? Ay po hindi, tapos na mga panahon na kada programa, kada proyekto ng ating pamahalaan ay Project of Mayor ganyan, Project of Mayor gando. Ang gusto po natin, pag may nakita tayong pinagawa, may nakita tayong serbisyo ng pamahalaan, hindi natin iisipin na wow, ang bait ni Mayor. Hindi po, tapos na tayo doon, graduate na tayo doon. Pag may nakita tayong programa, pag may nakita tayong serbisyo ng pamahalaan, pag may bagong pinatayo, ang ating gobyerno, ang iniisip na po natin ngayon, project ng Pasig City. Bilang mamamayan, kasama ako dyan, akin yan, atin to. Pangatlong ginawa natin sa scholarship, habang naglilinis tayo ng pamahalaan, umayos ang budget natin, lumaki ang income, bumaba ang korupsyon, ang daming nakipid. Saan natin dadalhin yung nakipid nating pondo? Mula 11,000 scholar noong 2019, sa kasalukuyan, nasa 25,000 na ang bilang ng ating scholar. Pag sinama niyo yung mga scholar natin sa technical, vocational, na-triple natin ang bilang ng mga scholar sa lungsod ng Pasig. Wala 11,000 academic scholar natin yun sa 25,000 kasama Pag-asa Scholarship. Pero may mga iba pa tayong scholar eh. May estudyante pa ang PLP, scholar din naman po sila. May mga iba pa tayong mga programa. Pag pinagsama-sama yan, mahigit 30,000 po yan. Na-triple natin sa loob ng 6 na taon ang bilang ng scholar sa lungsod ng Pasig. Isang halimbawa pa lang po yun, yung scholarship pa lang po, yung tinapik ko kasi marami nagtaas ng kamay na senior high school po sila. Pero, eto na po tayo, mga kaibigan. Nandito na po tayo. Yung mga pinaghirapan, yung mga pinaglaban natin na reforma at magbabago na hindi naging madali. Hindi milyong piso pinag-uusapan natin, kundi bilyon. Pero napagtagumpayan natin at ito na ang mga bunga. Andito na po tayo mga kaibigan. Hindi na tayo liliko-liko pa. Marami tayo napagtagumpayan mula 2019. Pero noong 2022, ang laking tulong po ng ginawa ninyo dahil binigyan niyo kami ni Congressman Norman na mga kasama pati sa konsero. Ang hirap po ng gusto natin dumiretso pero may gusto umaming pasahero na inaagaw yung manibela, gusto lumilo. Kailangan buo po tayo. Yung mga kasama natin sa GD ng Pasig, di naman po dahil close kami dati o kaibigan, hindi po. Yung mga kaibigan nga ako sa kabila, pero ay magkaibigan kami, pag nagkasalubong kami, magbabatian kami. Pwedeng magbiruan, pwedeng magkwentuhan, pero pagdating sa trabaho, ang hirap kasama nang hindi mo kapareho sa prinsipyo. Gusto natin maglinis ng pamahalaan, gusto natin tapat na pamahala. Tapos may maririnig ka, humihingi ng kickback sa kontraktor, nilalakad dun yung pogo. Wala nang pwesto sa ating pamahalaan para sa mga ganong klaseng opisyalis. Piliin natin ang mga tao na kapareho natin sa prinsipyo at naniniwala sa direksyon na pinupuntahan natin, naniniwala sa direksyon na tinatahak natin bilang isang lungsod. Yan po mga kasama natin sa GD ng Pasig. Sa ating congressman, nabasa niyo naman po ang kanyang pamaypay. O baka hindi niyo pa po nabasa kasi mainit na.
Mamaypay po kayo. Mamaya, basahin po ninyo pag nasa mga bahay na po kayo. Meron akong baby ko! Ngayon, ito po congressman natin, talagang nagtatrabaho. Kita niyo po kung gaano karaming nakalista dyan. Maraming salamat po. Buti nga, hindi pa ganun kainit eh. Ang congressman po natin, kasangga natin mula 2019. Marami sa mga ginawa natin, no? Sabihin natin, halos lahat ng ginawa natin mula 2019, yung pagbabagong tinindigan po natin, pinaglaban natin, hindi naging posible kung hindi natin siya kasama mula 2019. Congressman Roman Romulo. Pero mula 2022, binigyan niyo rin kami ng kasama na magtitibay at kaprinsipyo din natin sa konseho. Siyempre, nangunguna po ang tagapangasiwa ng ating City Council, wala na pong iba kundi ang Vice Mayor. Proud tayo ngayon sa ating Vice Mayor. Marami ang magandang pwedeng sabihin, pero dalawang bagay na lang. Una, professional. Hindi pala absent, hindi pala late. Inayos yung proseso ng City Council. Alam niyo kung gaano ka-professional itong Vice Mayor natin? Kahit maaga yung meeting, 7:30 AM meeting namin, 7:29 nandun na po siya. Hindi nalilate. Alam nyo, mas importante pa doon, tapat, maayos, honest. Yan ang ating Vice Mayor Dodo Jaworski. At syempre, kailangan kasama po ang mga konsyal. Ang Vice Mayor na hindi pwedeng bumoto yan sa konseho. Kailangan po natin ng mga kasamang konsyal na natin mga konsyal na hindi tayo mapapahamak dahil sa kanila. Hindi tayo mapapahamak dahil sa kanila. Naniniwala sila din sa gusto natin gawin bilang isang pamahalaan at bilang isang lungsod. Yung tatlong konsyal po natin, papunta na sa ikalawang termino nila. Naniniwala po ako na dito sa Barangay Manggahan, sigurado na po. Number 1 sa ating mga balota. Sandali lang, 1, 2, 3, kakakatusan na. Ate, advance na lang eh. Salamat po. Number 1 sa ating mga balota, ang tumulong para magkaroon tayo ng maayos na linya ng kuryente, Pabilla Cruces. At sa iba pang lugar, nasa 1,000 family na. Pinatulungan niya para mabigyan ng legal at ligtas, yan ang importante, ligtas na linya ng Meralco. Councilor Buboy Agustin ang tumulong sa atin para matulungan din ang mga maliliit na negosyante mula sa market vendor hanggang sa maliliit na sari-sari store na hindi na charge ng business tax hanggang sa mga toda na wala na silang binabayaran na prangkisa ngayon. Libre ng prangkisa ng toda, alam niyo mo ba yun? Sa tulong ni Councilor number 8, Maro Martinez. Number 8 siya nung high school sa basketball. Aminin mo, anong number mo nung high school ka? Bata pa lang ako, pinapanood ko na ito maglaro. Pero sa balota, number 40. Pero kung malito po kayo at number 8 yung una yung na-share, okay lang naman. Kasi sabi nga nila, pag may 1, 4, 3, 1 plus 4 plus 3, anong number? Sino pong number 8 sa mga balota ninyo? Ang daming na ito, 3 years pa lang konsyal, pero yung sa solo parent ordinance, siya tumulong sa atin para ayusin yun. Alam nyo ba, pag may mga event tayo, Araw ng Pasig, Pasko Tita, ang tumutulong din po sa atin dyan, Councilor Angelo De Leon. Yan ang sinasabi ko. At sabi nga, 1, 4, 3, ano po yun? 8. Pag sinabing I love you, anong sagot po ninyo? 1, 4, 3 plus 2, number 10 sa ating mga balota. Dating chairperson ng National Youth Commission. Pang-national na nga yung posisyon nito, naging undersecretary na po ito. Undersecretary, kung tutusin, isa na yun sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Pero gusto niyang tumulong sa lungsod kung saan siya nakatira. Nag-Barangay de la Paz lang po siya, kapitbahay niyo lang po. Ngayon pa lang, ang dami niyang na-share na sa akin. Hindi lang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa national, no? Pero pati sa mga programa, sa
sa sports, sa youth empowerment. Magiging malaking tulong po ito sa atin sa konseho. Napakabait pa. Bonus na lang yun. Napakabait. Councilor Ryan Enriquez. Siyempre, hindi po natin kakalimutan. Sa 143, merong number 1, merong number 3. Pag pinagsama, 1, 3, 13 po yan. Kasama natin na senior citizen, kahit buhang 59 and a half years old lang po. Anong pangalan niya? Anong Warren Incenso? Anong pangalan niya? Anong Warren Tosino naman? Tutulong po ito sa atin para sa senior citizen, para pagandahin pa yung mga programa natin sa senior citizen. May experience din siya sa larangan ng edukasyon. Marunong siya magpatakbo ng school. Wala na pong iba. Kundi si Councilor Warren Inocencio. Okay na? Uwi na tayo? Ha? Bakit? May isa pa? Anong number? Anong number? Number 15. Sino ba yung number 15? Anong boy? Anong abunda? Huwag po tayong malito ha. Alam niyo naman kung saan nanggaling yung pa. Ito, kagawad ng Barangay Meduna. Maganda yung programa niya kontra malnutrition. Ako, hindi naman ako nahiya. Ito siya, naging kagawad. Meron po ako. Pero pag may nakita tayong maganda sa barangay, tupahin natin, gayahin natin. Maganda yung programa niya laban sa malnutrition. First 1,000 days, wala nang mas importante pa. Pag nalagpasan natin yung 1,000 days, kulang sa nutrition ng bata, habang buhay niya po natin yung kulang. Hindi na maabot ang buong potensyon niya. Kaya nabilib ako dito sa tao. Ano pong pangalan niya? Alam niyo po ba kung saan galing yung pangalan na Boy? Ano po? Saan po galing yung pangalan na Boy? Tama po kayo. Ang pangalan na Boy ay ang pinaghalong Buboy at Warren. Kaya po naging Boy ang kanyang pangalan. Number 15 sa ating mga balota, Boy Raimundo. Mga kasama, mga taga-barangay Manggahan, marami na po tayo napagtagumpayan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Kung yung pagbabagong nasimulan na, paigtingin pa po natin. Kung anong serbisyo meron na, malawakin pa po natin. Kami sa Giting ng Pasig, hindi kami mahilig mangako. Kasi alam na natin, pag malapit ng eleksyon, ang pinapangako na sa atin ng iba, langit, lupa, pati ibang planeta, pinapangako na sa atin. Pero tayo, hindi na tayo mangako pa. Hindi na maraming sabi-sabi pa, basta kung pwede, kung karayang gawin. Kung magandang gawin, gagawin na lang po natin. Hindi na kailangan pangako, wala nang maraming sabi-sabi pa. Isa na lang pong tanong, mga taga-barangay Manggahan, kayo po ba sa Manggahan ay naniniwala na tayo bilang isang lungsod Pasig ay nasa tamang direksyon? Nakasabi po ng konti, naniniwala po ba tayo na nasa tamang direksyon tayo bilang isang lungsod? Mga kasama po tayo po ay nasa tamang direksyon. Huwag na tayong bumalik dun sa mga lumang kalakaran. Yung iba kasi gusto bumalik sa mga lumang kalakaran, hayaan nyo po sila, konti lang naman po sila, mas marami po tayo. Mga kaibigan, dire-diretso lang tayo sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat. God bless, Barangay Manggahan. God bless. Pasig City. Iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto!